Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Bruh. Oo, naaminin ko na. Nailasense ako sa kanta ng Bini nitong mga nakarang araw, ano. Kaya naman natrip ako gumawa ng isang manhwa character na inspired sa isa sa pinaka-paborito kong member nila, which is si Bini Mika. Ay wow, sumasapaw. Wait, nasaan na nga ba yun? Ay, ito mga pre. Please welcome, Mika Lane. Ay, sorry. Ito tunay na mga pre. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. So, simulan na natin. Ito pa na yung napili kong reference po ito. No? Sa mga baguhan pala, huwag niyong gagayahin itong ginagawa kong technique. Saka nyo na i-break yung rules pag alam nyo na yung mismong rules. Mas maganda kung mag-upisa kayo sa mga basic shapes. Yan. Sa buhok pala, yan, speaking of shapes, pag nagdodrawing ako sa halip mag-line-line, ginawa ko per shape yung buhok. Then, lining lang sa katawan. Ginaya ko lang yung reference photo, yung posing, tas yung konting details ng damit. Tapos sa mata pala, pag nagdodrawing ako, hindi ko ginagaya yung mismong original na tao. Ginagawa ko medyo mapunga yung mata nila para medyo sabog ng konti. Mas attractive kasi yun para sa akin. So, yung konting details lang din para magmukhang konting realistic, no? Then, sa kulay naman, ang ginawa ko, medyo grayish para ang vibe niya medyo vampira ba. Tapos yun, yung sa damit, kulay-kulay lang din. Sinalis ko na yung mga dumi-dumi. Siyempre, sa signature hair naman, punta tayo dyan. After nan, yung highlights lang tsaka yung shadow, ano. Kung kapasin nyo, traditional pa rin ang mag-drawing. Hindi ako masyado naasa sa vector yung para makikita nyo sa ibang digital artist na parang isang paste lang may kulay na. So kasi ma-preserve yung skills ko sa traditional para kahit sa papel, marunong pa rin mag-drawing. So punta tayo sa kilay pare. Yan. Kilay goes. Then konting makeup. Sa lips naman gusto ko medyo juicy para kissable siya. Nilagyan ko ng highlights para mas magandang tignan. Then shadow para mas lumutang. Ganun din sa mukha, nalagyan natin ng shadow para magkaroon ng medyo 3D effect. Tapos yan sa mata, ganyan yung art style ko. Kulay tas highlights lang. Tapos yan, konting details pa para lang magmukhang realistic ng konti. Tapos yung sa shape ng face, medyo binago ko para mas maging kamukha niya kahit papano. Then ayun, binuro ko lang yung mga natitirang dumi. Tapos nilagyan ko ng shadow at highlights yung damit. Tapos syempre, wag natin kalimutan ang kanyang mahiwagang kwintas. Then may lakasang background and signature. Sana matripan nyo itong finished product mga pre. Voila! Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Hanggang dito na lang and kaboom!